that can be seen, that can be construed as a victory kanina, in a way, no? Initial victory for those who are pushing for, at the very least, magkaroon ng impeachment trial. Pero sa isang banda, talaga mapapaisip kayo, no? Yun lang gawin ng mga senador yung kanilang trabaho, yung kanilang mandato, kailangan pa dumaan sa butas ng karayom. Kailangan pa ng matinding diskarte mula sa mga katulad nila Senator Coco Pimentel at Risa Ontiveros para lang mapuwersa yung buong chamber, yung buong Senado na gawin yung kanilang trabaho. Hindi ba reflection din yon kung gaano ka problematic itong ating mga senador? Kung kailangan pa talang i-force ang issue for something which is very, very basic. Alam naman natin na hindi magiging ganyan ang problema o hindi yan magiging problema kung hindi nasasakdal dito ay isang Sara Duterte. Dahil kitang-kita natin na nandun pa rin yung kanyang political clout, malakas at popular pa rin siya. Kaya marami dito sa ating mga senador nangingimi na gawin yung kanilang mandato. Marami rito nagpapa-cute, nagpapapogi. Agree ako rin sa sinabi ni former Senator Sonny Trillanes. May mga nagpapa-attendance dyan. Ako may napansin ako isa at least, no? At least one. Pwedeng dalawa, pero isa sigurado ako yung dating nagpapa-attendance no? Hindi ko na sasabihin, hindi ko na babanggitin yung ilang letra sa kanyang pangalan. Pero merong letter... May letter A sa pangalan niya. Mukhang nagpapa-attendance Obvious. Halatadong halatado. Nakakunot pa yung noo nakaganon po. Di ba? Minsan para mas convincing, medyo idadaan mo sa konting galit O medyo seryoso, gaganon ka ng konti, no? Para mas may dating. Pero alam nyo, kung meron tayong mabibilang na victory dito, again, hindi pa natin pinag-uusapan dito kung dapat i-convict o i-acquit si Vice President Sara Duterte. Ang pinag-uusapan pa lang natin dito magkaroon ng trial dahil yun po yung nakasaad sa konstitusyon at yun po yung trabaho ng mga senador. Higit apat na buwan din ribol at mukhang talagang inuubos yung oras. Pero maraming salamat sa public pressure, maraming salamat sa napakaraming Pilipino na talagang naniniwala pa rin sa tama at hindi sa mali. Napilitan yung mga senador na gawin yung kanilang trabaho. But then again, on the other hand, yun ang problema. Kailangan mo pala talagang pilitin yung mga senador para gawin lang yung kanilang trabaho. Isang katutak yung mga legal maneuverings kanina, no? Yung mga legal and political maneuverings. Etong si outgoing Senator Francis Tolentino, paalis na lang ng Senado, talagang gumaganon pa no? Anyway, at least papunta na tayo sa pagsisimula ng impeachment trial. Pero don't hold your breath. Mahaba pa yung proseso na yan. At bukas, marami pang pwedeng mangyari. Marami pang pwedeng ihirit yung pro-Duterte block dyan. Ang sa akin lang ganito, no? Ito, tinitingnan ko yung mga comments dito Talagang buhay na buhay yung mga Duterte trolls and enablers dito. Pero sa akin, silipin niya lang, no? Nasaan ba yung kalidad ng argumento ng mga nagpoprotektang senador dito kay Vice President Sara Duterte? Tingnan niyo yung mga argumento nila Senator Robin Hood Padilla, Senator Bato de la Rosa. Clearly, ang kanilang loyalty, hindi naman sa kanilang mandato. Clearly, ang kanilang loyalty ay dun sa mga Duterte. Tama po ba yun? Kayo, tatanungin ko kayo mga viewers natin. Tama ba na isang senador, ang loyalty ay nandun sa isang politiko at hindi sa atin, sa taong bayan, o dun sa kausa ng katotohanan? Anong klaseng senador yung ganun? Anong klaseng senador itong si Robin Padilla at si Senator Bato de la Rosa kung ang loyalty nila ay nandun sa isang politiko at hindi sa kung anong tama at sa taong bayan? Unfortunately, itong mga ganitong opinion, unpopular ito pag pinag-usapan natin yung kanilang mga supporters.
Dahil dun sa kanilang mga supporters, hindi nila siguro nakikitang mali itong ganitong loyalty. Nakikita nila, meron silang kampyon. Sasabihin ng iba, talagang pinupolitika lang yung vice presidente. Yung politika lagi nandun yan. Kaya dapat ang pinupunto natin dito, gaano ba kabigat yung aligasyon na dapat sagutin ng vice presidente. And honestly, pag inisip nyo, kung talaga walang tinatago yung vice presidente, napakadaling soplahin itong mga accusers niya. Pati ito si Senator Sonny Trillanes. 'Di ba? Kung ikaw yung mga Duterte at alam mong hindi totoo yung sinasabi niyang bank accounts, edi isampal nila sa mukha ni Sonny Trillanes. Kung talagang naniniwala sila na hindi totoo yun. At itong impeachment trial, dito magkakaroon ng pagkakataon, yung vice presidente, nasagutin lahat ng mga aligasyon na yan. Kasi yung mga aligasyon na yan, hindi nila sinasagot noong dinidinig yan doon sa House Committee on Good Government. Dinadaan sa dribble, dinadaan sa pamimiloso po, dinadaan sa technicalities para hindi masagot yung mga napaka-relevant na mga tanong. Siyempre, mahaba pa itong proseso na impeachment, mind you. Opening salvo pa lang yan. Kung dito pa lang sa simpleng tanong na dapat ba natin gawin yung trabaho natin bilang isang impeachment court, katakot-takot na yung debate. Katakot-takot na yung forma o pormahan. Sorry naging chisaurus ako doon forma at pormahan no? Sorry, minsan nakaka-inspire kasi yung ganung pananalita at pagsasalita. Yung paulit-ulit at pilit na inuulit na pananalita at pagsasalita. Minsan po talaga nakaka-inspire yan. Okay, pero kidding aside, kung dito pa lang sa simpleng puntong ito, ganyan nakahaba yung proseso, lalo pa yan dun sa mas mabibigat na mga issue sa pag-uusapan. Ang sa akin importante po, tayo bilang mga mamamayan, patuloy po tayo magmasid. Patuloy po tayo magbantay. Kasi hindi naman po mahirap makita kung ano yung tama, kung ano yung mali. Kung nakikita natin na itong mga halal na opisyal natin sa gobyerno, pilit binabaluktot kung ano yung tama. Mag-ingay po tayo. Within the bounds of law. Mag-ingay po tayo at i-pressure sila na gawin yung tama. Tulad nung ginawa ng marami sa atin. Kaya napilitan itong mga senador na ito. Kasi pag pinabayaan po natin yung mga ganyang galaw ng ating mga politiko, para tayong sinasampar at dinuduraan sa muka. At tumatawa pa tayo. 'Di ba? Tayo yung binabastos dito sa ginagawa ng ilang mga politiko natin. Kaya dapat iparamdam natin sa kanila. Ipakita natin sa kanila na hindi tayo masaya. In fact, galit doon sa ginagawa nilang pambababoy sa proseso. Again, mahaba pa yan. Doon sa mga tumututok sa iba't ibang mga issue sa politika, alam niyo naman siguro na napakarami ng pinagdaanan ng ating bansa pagdating dito sa issue ng pamumulitika. Marami na mga issues at mga kontrobersiya dyan po sa Senado. Tinitingnan ko nga yung mga veteranong senador dyan. Naalala ko yung mga kino-cover ko issues before dyan. Sabi ko, itong mga ibang mga senador dito, ang dami ng pinagdaanan dyan sa kapulungan na yan. Pero parang hindi pa rin na natututo dun sa mga leksyon na dapat nila matutuhan. Kaya again, isa po sa mga leksyon na dapat iniisip natin dito, hindi natin pwedeng ipaubaya at ipagkatiwala. Ayun, another Chisaurus moment for me. Yung bagay na tama sa ating mga halal na opisyal, kahit sila tinuturing nating mga kinatawan natin dyan po sa Senado, huwag po nating isipin na hindi, interest natin yung kanila isusulong, lalo binoto natin sila. Hindi po. Pag wala po tayong ginawa, pag hindi po tayo nag-ingay, ang isusulong nila, interest lang nila. At sa mga miyembro ng Duterte Block, interest lang ng mga Duterte. Yun po yung masaklap dyan.